The ground of Abraham's strong faith. Sige, magsugod ta kasi Sige, pray. te. Mag-pray ta. Daghang salamat. Sige. Te, di mo ma-close imong na-echo siya sa ko ah. Te Alice, Yes? need nimo ma-off imong mic kay para di siya ma-echo. Akong mic. O, sige, sige. Magampo ta, daghang salamat Ginoo for preserving us today sa tibok adlaw Ginoo ah, nga buluhaton. Lord, salamat po Ginoo for preserving our desire nga maka-attend sa Bible study. Salamat for using Auntie Alice, Lord. And salamat po Ginoo sa imuhang word tonight, Lord, nga mapanalinginan ang tanan Ginoo labi na pud sa magapaminaw sa recording, Lord. Salamat sa imuhang kaayo ug paghigugma namong tanan. We give you all the glory in Jesus' name. Amen. Excuse me, naamoy madungog nga kuan sa akong phone. Hello. Mo-echo ra siya te. Ha? Mo-echo ra siya? Naaputi. Actually, na ba, na murag na virusan man Doon na gud siya ni magkasa. kuan na siya iyaha ka ng advertisement bitaw, mga notification mo. Ang advertisement mo play ra siya iyaha bisag wala na kong gipindot. Pero kana okay ra pod mo kuan ra pod siya. Hello. Karon kay wala. Okay karon. Ah, sige. Sige, magsugod ta. Kinsa may mobasa. Ako di lang ko mobasa sa kong phone kay aron dili siya makuan. Maadto sa adto sa Romans 4 17 to 25. Madungog ra ko, klaro ra. Hello. Ano? Yes, te. Klaro te. Dungog ra. Sige. So ato basahon ug naamoy mga Bible diha palihog kog tan-aw or ah, read with me. 17 to 25, the ground of Abraham's strong faith. As it is written, I have made thee a father of many nations before him whom he believed, even God who quickeneth the dead and calleth those things which be not as though they were, who against hope believe in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, and neither yet the deadness of Sarah's womb. Renta, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. And therefore, it was imputed to him for righteousness. Now, it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but for us also
who to whom it shall be imputed if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. So, ang atong tun-an is about the ground of Abraham's strong faith. So, una, mag-question ta, uh, what was the ground of Abraham's strong faith? Hmm. Hmm. Unsa may basis or ground? Unsa may ground sa Abraham's faith or strong faith? Anybody? Pwede mag-answer. Ang iyang pagkaila siguro agalis, no? Yes, iyang pag-ila. Unsa pa? Correct. Napay gusto mo answer? Iyang pag-ila? Yes. Unsa pa? Napabaylain na iyang pag-ila? Mo'y ground of his faith? Kung siguro te, isulahan mo sa Ginoo. Ah, About sa kana Ginoo. Oh, unsay iyang nadungog sa Ginoo gikan. So iya gyud gituhuan syempre kay iya mang nadungog, no? Yes, of course. Tinuod pod. Kung nadungog gid nimo nga mo nay gisulti sa Ginoo, syempre motuod gid ka. Kay Ginoo na gyud nag-ingon, di ba? Unya kay ang problema diya kay kuan man, dugay man god. Sayon raman kaayo mo tuono kay giingnan jud sa Ginoo, pero problema kay dugay man kay naabot ang kuan, ang promised. Kanus-a siya gipromisan ug kanus-a niabot ang anak. Pilay ang edad nagpromise ang Ginoo sa iya. Kabalo mo? Pilay edad gipromisan si Abraham? Nalimot ko tayo. Last 75 ba to te? Yes, 75. Correct. Pilay ang edad niabot ang promised? 100. Nagibasa mo gud nato. Ah, 100. So, 25 years ay niabot. So, kung ikaw gipromisan, siya kabalo ka nga, Ginoo nag-promise nimo unya. 125 years naman god. Dili ka mag-doubt. Unya siya kay nag-doubt, wala gid siya doubt. Ang ingon diha no kay wala kay nag-doubt, fully first anyo diri fully persuaded. Unsa man ang fully persuaded? And being, sa 21, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. So, wala gid siya doubt, bisa gamay. Fully persuaded. Nakoy pangutana ti Kung fully persuaded si Abraham, nganong nakahimo nga gi-follow niya si Sarah. Ano nakahimo og? Katong ang Hagar, di ba? Kung fully convinced, tagaan siya anak sa Ginoo. Ingon Grace nga matintal gyud ang tawo. Persuaded siya nga kuan sa Ginoo ang promise ihatag pero kay gi-offer man ni Sarah. Nya sa ti Alice ha kay di ka magdulog nag-echo. Paliw siya og off. Off sa Baliw ka microphone. Ay, kakanasa. Baliw sa gugok sa mic. Kinsa man ito ko ano? Murag iyang mic na open.
ni si kuan? Jonas, Jonas. Gaon imong mic na. off sa Nas, palihog mo off sa imong mic. Okay, salamat Okay. kaayo. Salamat. So, balik ta sa atong kuan, no? Sakto si Grace ang iyang tubag is because sa iyang pag-ila. Tungod sa nailhan, pag-ila ni Abraham kay God, no? Nga nag-promise sa iya ha. Pero ang question dia, wala man day siya nag-doubt, nganong man nakasala pa man siya, no? Nganong nituo pa man siya siyang asawa. So, mao na temptation, mao na kuan sa unod. So, dili about sa iyang faith of God nga doubted siya nga matagaan siya sa Ginoo ug anak, pero because ganahan pod siguro siya. Ganahan pod siya sa gi-offer ni Sarah nga kuwag lain. Ay laing babae, ihatag sa iya. Actually, pagkamatay ni Sarah, nakaasawa pa man siya. Dili naman isa iyang naasawa pagkahuman sa asawa niya Sarah. Murag duha o tulo iyang asawa. Nakaanak pa siya og 5. Si Abraham. Pero balik ta sa kuan, sa verse verse 17. Nadiha ang answer sa akong question kaganiha nga unsay ground of Abraham's strong faith. Nasa verse 17. As it is written, I have made thee a father of many nations. So, kanus maning kaning nga saad naa sa chapter 12, Genesis chapter 12, nga himuon siyang father of many nation. Before him whom he believed, even God who quickeneth the dead and calleth those things which be not as though they were. So, ang Ginoo nga nag-promise sa iya ha, unsa may nailhan ni Abraham sa Ginoo nga nag-promise sa iya. Ay sakto si Grace, iyang pag-ila sa Ginoo. So unsay nailhan niya kay God? Who can answer? Unsa may nailhan ni Abraham kay God? Matinudanon siya. Matinud-anon? Unsa pa? Nadia sa verse ra gyapon. Unsa yung nailhan? Nga mao nay rason. Nganong wa gyud siya doubt, no? Fully persuaded. Nga makahimo gyud ang Ginoo. Matinud-anon? Unsa pa gyud? Kinsa may mo gustong mo answer? Kay Bible study man eh. Balik sa verse 17. Palihog kog basa diha. Kinsa nay Bisaya. Palihog kog basa sa Bisaya. Kinsa nay Bisaya diha. Balik na ko sa verse. Verse 17. Saan sa man? Sa book of Unsa may iyang nailhan sa Ginoo nganong wa gyud siya doubt. Genesis 17. 4. No. Romans chapter 4 verse 17. Katong main verse nato. Roma. Roma 4:17. Katong gibasa nato kaganiha 1 to 25 man to o 17 to 25. Chapter 4 17 to 25. Unsa may giingon didto di ay? nagaingon Mahal ang kasalatan.
Gihimo ko ikaw nga mahampiran ng mga nasod. Sa nadawat ni Abraham ang saad. Tubagan sa Diyos nga gituhan niya ang Diyos nga nagbanhaw sa mga patay. Magmugna sa tanan nga mga wala kanadto. So, unsa man iyang nailhan sa Ginoo diha? Abraham nga saad. Gituhan niya ang Diyos nga nagbanhaw sa mga patay ug dagkong sa tanan. Nagbugna sa tanan. So ang Dios nga nagsaad sa iya ha mubanhaw og patay. So, muna iyang nailhan. Muna iyang hibaw-an nga Ginoo no nga mubanhaw og Patay. patay. Excuse me. Dayon sunod nagmugna sa tanang mga butang nga wala diha. No, giunsa man pagbugna sa Ginoo, mugna mi nagbuhat. No, gabuhat sa mga butang nga wala diha. Giunsa man niya pagbuhat ang mga butang out of nothing. So naghimo siya og mga butang, wala siya gigamit para moabot. Ang tao maghimo naa na may himuunon, nanay materials, asa man materials. Hinimo na daan sa Ginoo. Unsay kalainan ang tao Ginoo naghimo? Ang Ginoo naghimo wala diha out of nothing. Ang tao material. kahimo naa na diha. Kamahanan man. Oh, sige unsa niya paghimo ang tanang butang? Gi? Pinagi sa Giunsa pulong. niya paghimo? Istorya ra, no gitawag ra niya. Ingon siya, giunsa niya pagtawag? Mutungha ang kahayag, unitungha. Mutungha ang tanang klaseng ang mga hayop sa kapatagan o gikan kinagamyan hantos kinadak-ang hayop mitungha. Mutungha ang tanang klaseng langgam. O gikan sa manok, pato hantos sa agila nitungha. Tanang isda sa dagat ug sa katubigan mitungha gikan sa kinagamyan paingon sa kinadak-an. So gitawag ra niya no nya naa tanan wala gitag sa tagsa. So nailhanan ni Abraham nga ang Ginoo nga nagpromise sa iya ha naghimo sa tanang butang nga wala ba siya materials gigamit wala diha. Pinaagi rag pulong iyang gipangtawag. So ang tawo mahimo man ta og butang mangita tag materials no naanay materialis. Ito example, maghimo tag balay o naa may kahoy, naay simento o naay balas, naay simento, naay lansang. Pero ang Ginoo naghimo walay materials nga naa, walay materials nga present but iya ra gipangtawag og niabot mitungha ang tanan. So muna nga Ginoo nga nailhan ni Abraham no nga mibuhat sa tanang butang pinaagirag pulong or storya or tawag. So mao na fully persuaded siya bisan pa sa mga kakulian wala nakahinder sa iyang faith ang mga kakulian. Unsa may mga kakulian o mga balakid o unsa man mga hindrances. Unsa may hindrances? Unsa may hindrances nga nakuan dire? Nasulti. Daw balik ta sa Roma 4. May nang magtata kay aron makakuan ta. Excuse me. Unsay hindrances? Sige, basahan daw. Kaning giingon sa kwanto. Sige daw. Go against me. Believe. Oh, nganong against hope, believe in hope. Unsa man na pasabot? Sa 18. Posible siya, diba?
iyahang gilauman ang wala na paglaom. Galaom na siya sa who against hope believe in hope. Against hope. Kibali wala na paglaom, yung kag physical nga hope, wala na. Dili na, wala na. Nanuman, unsay rason? Nga og physical hope, wala na. Wala na paglaom. Pero iyan ang gi-against. Naglaom siya sa wala na paglaom. Wala na paglaom pero naglaom gyapon siya. So, iyang gikontra, no? Against hope. So, unsa din nahitabo? Nasa 19, panlib kong basa. Hapit na siya pa usya, pagdatos sa tuig, panlisag na kagut na siya, o si Sarah dili na makaanak, wala siya kawad pagtuo, na makaanak pa sila. Oh, unsay hindrance dire? Unsay hindrance? Siya tigulang na nagkango ang giingon dira no sa Bisaya, grabe no, ang kango. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead when he was about 100-year-old, neither yet the deadness of Sarah's womb. So ang nahitabo, ang hindrance diha is tigulang na siya, bisan to 100-year-old na siya, wa niya giisip, wala siya naluya ana, no? Wala siya nagkaluya. And being not weak, no, weak in faith, considered not his own body now dead. Tingwang na 100-year-old. Dayon, iyang asawa jud okay man ang 100-year-old sa lalaki, makaanak pa na siya. Ang kanil yung iyang asawa kay unsa may ingon dire, deadness of Sarah's womb. Kay kung si Abraham 100 na iyang edad, about 100 na, si Sarah pila iyang edad? Kabalo mo? 90. 99. Kung pa dito Magulang naman si Abraham niya gamay. Excuse me. So, kanang bayi mo abot og 90, bisag na di nato butag 99, 90 or 80. Unsa may kahimtang ana kung 80 ang womb? kango na. Ang womb magkango di mo gud magkango nang mo. Oy, di mo gud magkango nang womb. Unsa man na? 90 na. 90 na. Kung 90 na ang bayi, unsa na ang womb? Ana, unsay tsura? Menopause na. Nikot po, dead na di siya pwede mo hold og baby kay dili na siya healthy. Wala na gidugo. Pag 50 ang bae, bisan sa una nga mga bae, pag abot sa 50 dili na maguna gimins, wala na irigla. Kung wala na irigla, mukupos na ang mattress, di na siya pwede mo hold og baby, wala na irigla. So ang iyahang binhi ana dili na mo ovulate, meaning dili na mo dako. Pag dili na mo tawag ng fertile ang babae, human sa gimins, mo fertile ang bae, meaning kanang fertile ang iyahang iyahang mga sinaris atong pakuanan ana oy. Atong pa-explain no kay murag na rights mo explain ana is si nurse. Oh nurse, it's your time. Si kuan. Sani Sheila. Paki-explain. Excuse me. Unsa tay sige. Kuan ang babae menstruation ay time na mag-ovulate siya, mo release ang egg mo na ma-fertile ang babae. So ready siya nga mo-meet sa egg sa sperm, sa seed sa lalaki. That's the time ma-form ang baby. So kana ra simple. O kanara ka simple mo ovulate meaning mo dako kay gagmay kana ming kag egg sa babae gagmay kana siya no gagmay pud ang sa lalaki no
Unya, pag dili siya mo ovulate, di siya mo dako-dako, dili pwede mo sulod dito ang egg sa lalaki kanang sperm. So walay mahimong baby. Unya, wala naman og 50, wala na gimens, wala na regla. Sabot pag 80, 90. Kuyot na gid kaay na, dili na mo produce og egg. Di na mo release og egg ang tawag anang fallopian tube. Ang fallopian tube di na mo release og egg kung 90s. So mo na gitawag dire og deadness of Sarah's womb. Bisan sa balakid, bisan sa mga hindrances nga di na gyud sila makaanak, sa physical na siya, physical na situation or kahimtang. So mo nang against hope, believe in hope. So again, kung dili na siya dapat malaom, no? Dili wala na paglaom kibali sa physical, wala na siya paglaom. Iya nagikontra. Hinuon nituo siya pinaagi sa paglaom. Tungod sa pagtuo siya naglaom. Di ay ana. Kay ang iyang gisaligan, ang iyang gituhuan, dili tong ilahang physical nga kahimtang nga dili na pwede. Nga mga anak pa. Pero tungod kay ang Ginoo nga nagpromise sa ilaha, mubanhaw ganig patay, naghimo sa tanang butang pinaagi rag pulong. So mo nang ingon dia, wala gyud nakabsig paglaom si Abraham. O wala gyud natandog ang iyang faith kay ang Dios nakailaman siya nga nagpromise sa iyaha kinsa nga Ginoo unsay makayag himuon sa Ginoo nga nagpromise sa iyaha. So mao na ang ground of Abraham's faith. Mingka ground, basis or foundation, unsa ba another term sa ground? Grace? Kasukuranan? Basihanan. Ibali, unsa may basihanan sa iyahang grabe ka strong nga faith tungod anang nailhan niya ang Ginoo nga gamhanan kaayo mubanhaw patay muhimo og mga butang pinaagirag pulong. 20 he's he staggered not at the promise. Ay, naunsa naman eh. Wala yung cellphone ka na diferensya eh. Not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. So, ang siya nahitabo, Wala siya paglaom. wala siya nakabig paglaom, nagtuo siya og naghimaya sa Ginoo, no? Giving glory to God. Naghatag og paghimaya sa Ginoo. No, usahay kita pod sa atong pagtuo na ay mga hindrances, na ay mga pagsulay, makuha na dito, matrap ra dayon. Nya magsige bitaw tag kanang ingon kana makadungog ba mo sa wali nga atong ug unsay pagtuo ni Abraham mo gina dapat nga mahimo natong pagtuo. Nakadungog ang mga wali. Maogyod kaayo. Awaton ang pagtuo ni Abraham kadungog mo na nga naay nagwali nga pastor. Oo, Karon, focus kaayo. unsa man nimo Sige, Grace. Focus kayo sa Sige, Grace. karakter karakter bitaw. Usay iyahang faith rag i-imitate or i-copy. Oh. Dayon, karon gisulti ba kopyahon nato atong tinguhaon jud nga unsay
Pareha sa pagtuo ni Abraham, dapat mauna atong pagtuo nga atong mabatunan. Karon gisulti niya og unsay ground, unsay basis sa Abraham's faith, Abraham's strong faith aron makopya. Wala po. Siguro i-mention nga kanang dapat magkabaton tag paras kadako sa pagtuo ni Abraham. Hmm. Nga way duha-duha gyud. Hmm. Pero wala gitugad ngano man tuod si Abraham. Grabe man ang iyang pagtuo sa Ginoo. Unsa di ay iyang basihanan, no? Oh, so muna kuprahon na si Abraham tugaron pud nato si basihanan sa iyang strong faith. Tungod di ay siyang pag-ila. Karon, unsa may itong nailhan nga Ginoo? Asa ra taman? Padayon nun sa nato, unya rata sa one. Impact unya. And being fully persuaded, what he had promised, he was able to perform. So persuaded meaning convinced. Unsa pa another meaning sa persuaded? Convinced, unsa pa? Ano man si Rulain? And therefore, it was imputed to him for righteousness. Tungod ana iyang faith, strong faith, walay pagduha-duha o gipakamatarong siya sa Ginoo, no? Giisip, giilang siya sa Dios nga matarong tungod sa iyang faith. So 23, now it was not written for his sake alone that it was imputed to him. So sa 23, gisulat kini dili lang dai para kang Abraham. May para unsa may nahitabo kay Abraham? Giisip sa Ginoo nga matarong, giila sa Ginoo nga matarong tungod kay mituo siya. Kini di ay dili lang para kay Abraham nga maisip og matarong kung mutuo, kundili 24. But for us also, to whom it shall be imputed if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead. So dili lang diining pagtuuha o kining pagkamatarunga nga makuha nato maangkon pinagig pagtuo, dili lang di ay para kang Abraham lang. Kundili para usab ka nato ningon sa 24. Kung mutuo ta kaniya nga nagbanhaw kang Kristo sa mga patay. So kung mutuo gyapon ta sa Ginoo pareha kay Abraham, maisip gyapon ta sa Ginoong matarong. Dili ta himuon, kundi giisip. Si Abraham ha, wala ako iklaro lang ha. Si Abraham wala gihimo sa Ginoong matarong. Giisip. Wala man siya naning kamot nga mamatarong pinaagig tuman sa mga unsan diha mga rules and regulation or sa balaod ni Moses. Wa pa may Moses atong panahon ni Abraham kasi Moses ikapila naman na niyang apo-apo. Di ba? Kaya ang anak si Isaac, sunod si Jacob. Si Jacob nanganak og 12 din ay padayon na si Moses. Kapila ng apo-apo si Moses ay gihatag ang balaod. Si kay Abraham wala may balaod nga iyang tumanon aron mamatarong siya. So, ang wala siya gihimo sa Ginoong matarong, wala po niya naangkon ang pagamatarong pinaagi sa iyang binuhatan. Ang iyara gyud is nituo ra siya sa Ginoo nga muhatag niya anak. Hala, unsa man ka importante na nga tagaan kag anak niya mutuo ra dayon ka di mamatarong na dayon ka. Unsa dayto? Unsa din ang anaka nga makapamatarong sa iya ha kang Abraham unya. Kuan pa gyud ang pinaka importante nga masabtan nato dili lang kay si Abraham ra mamatarong kun dili pati kita. Kung mutuo pud ta, unsa man atong tuhuan? Siya nga nagbanhaw kang Kristo Jesus gikan sa mga patay, mao atong tuhuan. No? Verse 25, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Tora.
Siya nga gibanaw gikan sa mga patay. So wala pa din siya banhawa, unsay nahitabo kang Christ? Patay. Delivered for our offenses. Unsa man ni? Gitugyan siya aron mamatay para sa atong mga sala. O gibanaw siya Aron sa kita gikan mataro. sa mga patay aron ta mamatarong. So kana di ay maoy hinungdan nga namatarong ta. Unya, kana mo atong tuan. Kinsa man si Kristo, ang Ginoo ug si Kristo nga nagbanhaw kang Ginoo nga nagbanhaw kang Kristo ug si Kristo. Aya day ta mamatarong. Actually, tanang gi-promise sa Ginoo nga seed or anak ngadto kay Abraham, si Kristo di ay to. Dili to si Isaac. Maoy makapamatarong niya kundi si Christ. Si Isaac physical promised but Christ is the spiritual promised. Gi hatag ra gyud niya si Isaac ni Abraham para matawo si Christ aron ta maluwas, aron matugyan siya sa kamatayon. Kay di man pwede ang muluwas ug dili mamatay kay ang bayad sa sala kamatayon man. So muna si Kristo anak sa Dios mo mahimo siyang tawo pinaagi kay Isaac nga promised seed physically. Si Kristo ang promised seed, siya ang saad nga anak para ang tawo mamatarong kung atong tuhuan. Basahon na to ang kuan. Galatians chapter 3 verse 16. Galatians 3:16. Palihog kong basa sa Bisaya. Dihay kalaglagan o kasakitan sa ilang saitan. Galatians Galatians 3. 3:16. Kay Alice, kung mabasa si ate, hindi mo ma-off imuhang mic para dili ka echo. Ang mga sagi mo sa Dios ngadto kang Abraham iyang kaliwat. Wala mag-ingon ang kasulatan o sa imong mga kaliwat nga sa ato padaghan kung dili nag-ingon og sa imong kaliwat sa ato pausalaban ka tawo nga mao si Kristo. Amen. So kinsa daw to nga saad? Kinsa to nga anak nga gisaad sa Ginoo kay Abraham? Si Jesus Christ. So pinaagi kang Kristo nga maoy gisaaran, mamatarong ang tawo kung mutuo kang Christ. So mauna ang gospel sa una pa panahon ni Abraham giwali na. Unsa man nga blessing, ay blessing. Ang blessing mao si Jesus Christ. Atong basahon ang kuan. Galatians chapter 3 verse 8. Galatians chapter 3 verse 8. 3:8. Kaniadto pa nag-ingon na ang kasulatan nga pagkamatarungon sa Dios ang mga dili Hudiyo tungod sa ilang pagtuo kaniya. Sumala sa kasulatan kining maayong balita gipahayag sa Dios kay kang Abraham. Nag-ingon siya, panalanginan ko ang tanan nga mga tao pinaagi kanimo. Day na nga promise niya nga panalanginan pinaagi kay Abraham, panalanginan niya ang tanang tawo. Dili na panalangin nga kining materials o financial. Kana nga panalangin mamatarungon ang mga hintil. Katong gibasa na to ganiha sa 24:25, 23:24-25 nga kini nga pag tuo o matarungon ang tawo, isipon nga matarong, dili lang ni gisulat ni dili lang ni para kay Abraham. Kung dili para usab kanato, kinsa maning kanato, kita nga mga hintil. Kay gi-promise na day sa Ginoo kaniadto nga panalanginan niya ang tanang mga nasod pinaagi kay Abraham. Ngano man kay tungod sa saad nga anak
kinsa tong anak na saad? Kristo. Si Christ di ay pinaagi kang Kristo nga mahimong anak gikan kay Abraham, kay si Abraham nanganak ni Isaac, si Isaac nanganak ni Jacob, ni Esau, pero ang gipili si Jacob. Pagpili niya kay Jacob para didto matawo sa kaliwatan ni Jacob si Jesus Christ. Aron matubos ang tanang tawo. Matugyan siya sa kamatayon. Kay dili man siya matugyan sa kamatayon si Christ kung dili siya makabatog lawas. Ang purpose sa Israel, muhatag og lawas mo. Sila ang excuse me. Sila ang mo provide og body ni Christ para matugyan sa kamatayon si Christ. Dayon, ang tanang mutuo kang Christ, mauna mapareha kay Abraham, maisip matarong. Oh, dili na pinagi sa atong mga buhat o sa atong mga unsay na tuman nato, kun dili mutuo kay Jesus Christ nga gi-promise sa Ginoo sa dugay ng panahon. Mauna ingon nga giwali na ang maayong balita sa una pa nga ang mga hintil mamatarongon sa Ginoo pinaagi kay Abraham. Sa kaliwat ni Abraham nga mao si Jesus Christ. So, walay kalainan nato og Hudiyo. Ang Hudiyo mamatarong po pinaagi sa pagtuon nila kay Christ. Kung kita pod isipon nga matarong pinaagi gyapon sa pagtuon ni Christ. So, ang blessing nga gipromise sa Ginoo kay Abraham dili di ay nang material o financial nga ang mga tawo mag-apas no nga magguan sa Israel mainggit or unsa ni maghatag og seed. Maghatag og seed sa Israel aron mapiksan sa panalangin. O material lang pagsabot. Mapiksam daitas panalangin. Pinaagi kang Kristo. Unya unsa nga panalangin? Justification by faith. Pagkamatarong or gipakamatarong pinaagi pagtuo mao nga blessing. Dili material or financial but spiritual. Pagkamatarong by faith. So ang tanang mutuo kang Jesus Christ mao nay tinuod nga anak ni Abraham, Hudiyo man or Hintil. Basaw na to 3. Galatians 3:29. 29 to imong gingon te. Galatians 29. 29. Ug tungod kay kami iyan na ni Kristo mga kaliwat kamo ni Abraham. Ug kun unsa ang gisaad sa Dios kang Abraham madawat usab ninyo. Amen. Unsa daw? Kung kamo aniya na ni Kristo, sulod kamo ni Abraham. Marawat na niyang gisaad sa Dios. Si, tanawa? Nadawat na ninyo ang gisaad sa Dios. Pero sa English King James bitaw, manununod. Manununod ni Abraham. Kung iya na mo ni Kristo, kung naa na si Kristo ninyo, ibalik na. Excuse me. Kung naa na si Kristo ninyo, kamo ang tinuod nga anak ni Abraham ug manununod. O na? Abi na to nga, ang manununod Israel, dili. Ang mituon ni Kristo, muna'y tinuod nga manununod. Pero unsa may masunod diha kang Abraham? Justification by faith, pareha sa iyaha. Lumatarong pinagig pagtuo. Nay atong masunod gikan kay Abraham. Klaruhon lang yun nato kay daghang misinterpretation aning manununod ni Abraham o blessing ni Abraham. Abig material. Dili spiritual na siya. Matarong ning kaluwasan. Pinaagig pagtuo. Muna kita ang tinuod manununod. Hudiyo man og hintil, ang mga Hudiyo gyapon nga tuo kang Christ, mao toy tinuod nga manununod sa pagkamatarong by faith. Pero kung Hudiyo siya, nya wa siya mituo kang Christ, hangtod karon dili siya manununod ni Abraham. Amen ba?
So mo nang gingon diha si Kristo nga gi-deliver itugyan para sa atong pagkamakasasala og nabanhaw para ta mamatarong. Kay si Kristo di ay ang promised seed og si Kristo ang hinungdan nga ang tawo mamatarong bisan si Abraham. Namatarong siya tungod kay Kristo nga iyang gituoan. Kay si Christ mo ang promised seed. Nabatay pangutana. Namoy pangutana palihog. Kung kinsa ayaw kaula pangutana. Ikaw lang, nakipangutana lang. Wala ka kay pangutana ka na. Wala tawag na. So klaro ra kayo. Klaro ra no. Klaro ate. Ang uban. So kung wala, di ra tataman. Padayon na to ni sa sunod. Chapter 5 na ta sa sunod. So kung wala may pangutana, ato ning tapuson pinaagi sa pag-ampo. Akong gihangyo si Kuan, Sister Philly, to pray for the closing prayer. Okay, mag-ampo ta. Balaan na mga Diyos, tamat Ginoo sa panagtigom na sa namo karong gabi na Lord. Salamat sa ni Pastor Alice nga doon na sa igugma nga mo share saya sa imong pulong o kami sa Ginoo nga mga Ginoo nga dugangan ang mga kahibalo kaalam mo Diyos. Salamat o pag ginamagapanalangin sa matagos sa Ginoo o amay balik ang tanan dungog himaya sa gaman ng pangalan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Salamat.